Aksipan niyo po ang lahat. Tawad sa iyo'y makahaharap, ng mukha mo ay mamalas, sa piling mo'y magagalak, pagliwanag mo'y sumikat. Bayan ng Diyos, ating simulan ngayon ang banal na pagdiriwang ng Santa Misa
sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Sa ating pagparito sa bahay dalanginan ni San Antonio ng Padua, ipagkatiwala natin ang mga bitbit ninyong mga panalangin, kaalinsabay sa pagbibigay papuri, pasasalamat sa Panginoon na kahit papaano sa biyaya pa rin, tayo ay nagiging mabuting lupa. Kaya't naman sa pagdulog natin sa maraming biyaya, aminin muna natin ang ating mga naging kahinaan at limitasyon na nagdala sa atin sa pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na malha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama mo sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y pinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, mawag ka sa amin. Panginoon, mawag ka. Panginoon, mawag ka. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa may kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuri ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sasalamatan ka namin, sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan, sa Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Hesukristo,
kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalugod sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ang mga banal at ang kataasan, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangtawanan ganap sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Katulad ng ulan na nagdudulot ng ginhawa sa lupang tigang, ang salita ng Diyos ang siyang bumubuhay sa atin. Subalit katulad ng nasasaad sa talinghaga, kailangan nating ihanda ang lupang tatamnan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa at nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupain, tumatabayo ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay ng mga batis. Sa halamang nasa lupa, ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo na ikinait. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal ng bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tagulan ay lumalambot ang lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nag-aani ng marami sa tulong ng gumagawa. At saan man nagpunta, kay masaganang masagana.
Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kaawan. Nagahari ang galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Gumagaya ang tupa sa gitna ng kaparangan. At hitik na hitik, mandi ng trigo sa kapatagan. Ang lahat ay naawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Sa ikalawang pagbasa, inuusig at pinahihirapan ang mga alagad ni Kristo. Gayunpaman, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay magdudulot sa kanila ng kaluwalhatian at ganap na katubusan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok, samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salita ng Diyos ang buto na natanim ng Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw ngayon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan.
Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasay walang gaaning ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig 100, may tig 60 at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Bayan ng Diyos ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kay magandang umaga sa inyo. Umaga rin po, Father. Kumusta ang gising ninyo? Ganda po. Ano? Sakto lang. Okay. Ang ating mga pagbasa ngayon, lalo tigit pa ang ating ebanghelyo, may dalawang bagay na dapat nating bigyan ng pansin: ang manghahasik at ang iba't ibang uri ng lupa. Tanong, anong uri ng lupa mayroon kayo? Anong uri ng lupa? Sigurado kayo? Hindi nga kayo makapagsabi ng malakas. Okay. Anong uri ng lupa mayroon kayo? Sigurado kayo? Hindi kumbinsido. Iyan ang sinasabi. Kinakailangan, paano kayo magiging kumbinsidong sumagot na mabuting lupa talaga kayo? Na masisense, makikita kaagad with your facial expression na kayo ay nagsasabi ng tunay at totoo. Mabuting lupa nga ba kayo? O, ganun talaga dapat malakas. Diyos ko po. Kayo ba'y nagkape na? Hindi pa? Nagpainit. Okay, painitin natin ang ating malikhaing imahinasyon. Kayo bang mga may asawa na? Couples for Christ? Laging nagiging pansinin ko ang Couples for Christ kasi magaling sumagot. Sa mga edad ba naman na mayroon kayo ngayon, malikhain pa ba ang inyong imahinasyon? Malikhain. Dahil nung kayo ay nasa mga edad na nanliligaw at nililigawan, panigurado, malikhain ang imahinasyon ninyo. Makulay ang imahinasyon. Now, dito, sasang-ayon ba kayo kung ang lahat na uri ng lupa na binanggit sa ebanghelyo natin ngayon na 15 linggo sa pangkaraniwang panahon, ang 4 na uri na ito ay nasa atin lahat? Tama o mali? Tama. Sumang-ayon nga. O kayong mga hindi sumagot, ayaw ninyo? Ayaw ba ninyo na ang 4 na uri ng lupa na ito ay nasa inyo din? Ayaw talaga. Ito ay nasa akin din. Ngunit, pilit na pinagsusumikapan na patabain ang lupain ng aking sarili sa ngalan ng paglilingkod sa pagiging pari hanggang sa aking makayanan. Kayo ba ay nagsusumikap din na mapanatili sa mabuting lupain ang inyong mga sarili, 10 ng inyong mga kapamilya,
at naway ito ay higit pang maging mabuti. Nagsusumikap ba kayo? Sagot! The mere fact na naririto tayo ay nagsusumikap. Nagsusumikap na sa pamamagitan ng ating pandinig. Ang sabi sa mabuting balita, ang may pandinig ay makinig. Kaya tayo naman ay nakikinig sa mensahe ng Panginoon na magsisilbing pataba at higit pang maging mabuti ang ating lupain, lalo't higit pa sa konteksto ng pagpapamilya, na sa kadahilanan sa mga may pamilya, sa mayroong komunidad na inaalagaan at inaalagaan ko't pinagtatrabahuhan ang komunidad ng San Antonio ng Padua, at kayo ang mag-manifest kung mabuting lupa nga ba ang namumuno sa inyo. Kung nagiging mabuting lupa nga ba ang mag-asawa sa kanya-kanyang pamilya na isinasalarawan, iginuguhit, kinukulayan ng inyo-inyong mga anak. Kayong mga nasa dapit hapunan ng buhay, na kung saan ang inyong mga anak ay may mga pamilya na din, are you truly convinced to claim na naging mabuting balita ang bukirin ng pagpapamilya ninyo? Hindi ninyo maaaring sagutin ngayon, ngunit iyan ay dapat na pagninilay-nilayan na magmamanifest sa ibahin ng pamilya na mayroon tayo. Ngayon tayo na mga may edad na, tungkulin natin na alagaan ang pagiging mabuting lupain sa ngalan ng pagiging Kristiyano Katoliko. Lalo't higit pa, tayong mga naglilingkod sa simbahan. Kayo at ako ay imahin ng San Antonio ng Padua. Hindi maaari na ako lamang, bagkus katuwang kayo. Kung ano ang imahin ng San Antonio ng Padua, imahin nating lahat. Kaya't nga pinagsusumikapan natin na pagtrabahuhan na kahit papaano we can contribute even a little na magpanibago ang imahin ng simbahan, na mabigyan laman at pansin ang tinatawag ngayon na synodality of the church. Noong ako ay nasa St. Jude pa, ito ay aking ibinahagi, ipinaliwanag kung ano nga ba ang dokumento ng simbahan na tinatawag na synodality. Sa mga linya na naipost na nagtranspired sa gathering ng bishops and archbishops, masasabi natin na synodality of the church kung ang simbahan ay namumuhay, naglalakbay, nagtaglay ang imahin ni Kristo. Nagmamanifest ang imahin ni Jesus sa bawat isa sa atin. Sadyang tunay sa mga elemento referring with you, faithful people, na bumubuo ng simbahan ng San Antonio ng Padua, konkrito, so visible na makikita natin ang 4 na uri ng lupa na binanggit sa ebanghelyo natin sa ngayon. Kaya't marami pa tayong pagtatrabahuhan. Ngunit,
ang ipagpapasalamat natin sa Panginoon, nariyan ang paghahangad, nariyan ang binhi sa bawat isa sa atin na nagkukulang lamang mabigyan natin ng sapat na pansin, sapat na panahon upang dalhin tayo nito sa tunay na kaganapan. Ngayon, ang manghahasik ay sadyang tunay, fair, and just. Ang manghahasik na ito, referring to Christ, na kahit naman tayo ay ang binabanggit sa tabing daan, na kahit naman tayo ang kadawagan sa lupain na ating katabi, kadawagan. Kaya't imposible na may tumubo diyan na magiging maganda ang bunga. May lupain na buhanginan at batuhan. May lupain din na sadyang tunay na mataba. Ang mga hasik, ito ay lahat binibigyan ng pagkakataon na patubuin ang butil at depende na iyan sa bawat isa sa atin. Mayroong mapag-alaga, mayroon namang sakto lang, mayroon naman talagang pabaya na naghihintay na lamang kung ano ang magiging kanya, kung ano ang magiging bunga na sa isang particular na puno, sa isang particular na individual, malaki ang posibilidad na mamunga ito sa pagdating ng panahon na higit na kapaki-pakinabang sa karamihan, sa nakararami. Hindi nangyayari dahil din sa kapabayaan, dahil din sa katamaran, sa pagiging dependent, sa ibang nagsusumikap. Kahit sa konteks ng pagpamilya, sa pamilya, mayroon talagang masigasig, mayroon ding sakto lang, mayroon naman na napag-iiwanan. Hindi lamang sa katalinuhan, bagkos sa diskarte ng buhay. Iyan ang katotohanan. Ngunit ang mga hasik ay walang kapaguran. Kaya't nga sa aking pagninilay-nilay, may mga tanong na hanggang ngayon ay unti-unting nakakakuha ng kasagutan. Nung ako'y bata-bata pa, sa kaisipan, bakit kako may mga mayayaman, mayroong mga nahihirapan? Bakit kako mayroong matatalino, mayroong mga mapupurol? Bakit kako mayroong mga matatalim, sharp, at mayroon naman napakapurol? Ngayon, iyon pala ay depende sa determinasyon. Determinado na magkaroon ng magandang buhay. Determinado na magkaroon ng magandang bunga. Kaya't naman mayroong sakripisyo, mayroong pagtitiis, at mayroong liksi. Liksi ng isipan, liksi ng katawan at pagkilos. Tama o mali? Ngayon, may isa kaming scholar sa mga simbahan na pinanggalingan ko. Hindi ko sasabihin kung ito ay St. Jude, kung ito ay Santo Niño ng Bamban, kung ito ay Our Lady of Ransom sa Matatalaib, or kung nandoon siya sa St. Raymond Nonatus ng Moncada. May scholar ng Couples for Christ. Ako pa naman ang nakiusap sa kaibigan ko na hanggat maaari mabigyan ng slot. Dahil nakikiusap kako ang magulang.
Ngayon, na nagkaroon ng pagkakataon sa kolehiyo, ang inuna naman ay ang pag-ibig. Umibig. Walang masama kung iibig. Ngunit, kikilanlin natin ang ating sarili. Ano ba ang dapat bigyan ng unang disiplina? Ang pag-aaral o ang pag-ibig? Makapaghihintay ba ang pag-aaral o makapaghihintay ang umibig? Kung iibig ako ngayon, paano ang aking buhay? Kung mag-aaral ako ngayon, may pag-ibig pa bang naghihintay? Mga ganun, dapat na pagtatanong, nabuntis. Siyempre, sabi, disqualified na dahil may anak na. Tama o mali? Natanggal. Ngayon, nakikiusap muli. Kung pwede ko raw maibalik, makiusap. Sabi ko, hindi naman ganyan. Ako ay nakiusap lamang. Nahihiya naman ako kahit kaibigan ko iyon. Dahil kung lalapit muli ako, pang-aabuso ko na iyon. Hindi na iyon kagandahan. Ngayon, nagtampo ang mag-asawa. Sa loob-loob ko lang, magtampo man kayo, isurrender ko na lang sa Panginoon. Hindi ko na gagamitin ang aking sarili. Ngayon, umalis ng simbahan, lumipat sa born again. Ang sabi ko, tayo ay malaya. Malaya tayo sa ating sarili. Sa mga ganoong eksena, sino ang may kasalanan? Yung tinulungan o yung tumulong? Kaya't sa mata ninyo, nawa laging mali ang mga pari. Sala sa init, sala sa lamig. Gumawa man ng kabutihan, hindi lang makapagbigay ng isang pabor, sala na ang lahat. Ngunit kung titingnan, nasa atin ang determinasyon kung tayo nga ba ay naghahangad na maging mabuting lupain upang sa gayon ang mga itinanim sa atin ay tumubo, mamunga ng masagana na siyang binabanggit sa salmong tugunan na nagkaroon ng masaganang bunga ang binhi na naitanim sa mabuting lupa. Naway, ang mga anak ninyo ay nasa mabuting lupain ng inyong pagpapamilya, ng inyong pagsasakripisyo. Naway, sa inyong pagsasakripisyo din ay magbunga ito ng kagandahan na kapaki-pakinabang sa karamihan. Ngayon, pagninilay. Saan tayo nagkukulang pa upang maging maganda ang bunga ng ating pananim sa pamilya? Saan tayo dapat magtrabaho pa upang higit pang mapaganda ang pananampalataya, ang pagsasabuhay nito ng bawat mananampalataya sa simbahan ng San Antonio de Padua? Nangangahulugan na tayo ay dapat magtrabaho pa dahil tayo ay nakakapakinig, dahil tayo ay mayroon pandinig, at hahayaan natin na makapasok ang mensahe ng Diyos mismo sa ating mga sarili at dagdagan pa ito ng mga pataba sa lupain. Ang pataba na ito ay binanggit na sa unang pagbasa, the rain and the snow ay para sa lahat. Representing the Word of God ay para sa lahat. Kung ang salita ng Diyos, kung ang mensahe ng Panginoon ay hinahayaan natin to penetrate ourselves, iyan ang magsusustain na magiging mabuting lupain nga tayo sa abot din ng ating makakayanan. Kaya't rain or shine, huwag kayong mawalan ng inspirasyon, lalo't linggo na magsimba. Ang iba, umulan lamang ay nawawala na. Ang iba naman
kapag nagkakaroon ng pagpipili ng pamunuan sa simbahan, maging sa mga kapilya, ang iba naman ay nagtuturoan. Hindi ako pwede dahil ako ay may gawain. Ang masakit pa, bayan ng Diyos, ang katotohanan, kahalintulad ni Marcoleta, nagkakasakit. Umiiwas. Iyan ang mga pagkakataon na mabungkal pa natin ang ating lupain upang ito ay mabuo. Pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon na tayo ay kumilos pa. Pinakikilos pa tayo ng San Antonio de Padua. Kung tayo ang gagawa ng mga balakid, sadyang tunay na kung anong lupa mayroon na tayo sa ngayon, ito ay magiging stagnant. Ngunit kung tayo ay bukas pa, liksi ng katawan, liksi ng pag-iisip, panigurado, ilang hektarya man ang lupain na naghihintay sa atin, mayroon tayong lakas na magsumikap, na magampanan ang ating gawain, ang ating misyon. Amen. Please all rise. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, yung isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng tayo inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklog sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmula paririto at hukom sa mga bubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinuturing ni Jesus na pinagpala ang lahat ng nakikinig sa kanyang salita at nagsasabuhay nito. Tayo ngayon ay dumalangin sa Diyos Ama na huwag lamang tayo maging mga tagapakinig ng salita, kundi mga tagasunod na nagsasabuhay nito. At ang inyong itutugon, Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Upang ang simbahan ay patuloy na hubugin ng salita mo, O Diyos, sa pamumuno at paggabay ng Santo Papa, mga obispo, pari at mga diakono. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong mga salita. Upang ang mga nasa serbisyo publiko ay tapat na maglingkod sa bayan ayon sa halimbawa ni Jesucristo at makatagpo sila ng inspirasyon at lakas sa iyong salita. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Upang maabot ng salita mo, O Diyos, ang lahat ng mga nagtatrabaho sa mass media, maging katuwang nawa sila sa pagpapalaganap ng mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Upang buong lugod kami maglingkod sa iyo at sa aming kapwa, hindi lamang sa panahon ng matinding pagsubok, kundi pati sa mga karaniwang pagkakataon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami makinig sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, manahanawa sa amin ang iyong salita upang matutunan namin ang iyong kalooban
at masundan namin ang daang tinahat ng iyong anak. Ikaw na nabubuhay at nagaharing kasama ni Hesukristo at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Sa mundo sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayalay mula sa lupa at una ng aming pagawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay at pagsasalo wala hanggan. Paspasan ang buhay namin nando, naway matulad sa sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at mula ng aming pagawa ang alak na ito para magbibigay ng lubos. sa mundo, sa pag-ibig ay gamot. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialam. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapating sa kapwa maging pinapay, kagalakan sa nalulumban, kataruan sa naapi, at kanlungan ng bayan mo sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialam. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. At pagsasalo walang hanggan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos na makapangyarihan, na pupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa papatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, Sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasa mo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Robert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. At sa tagubilin at nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ngayon sa pag-awit. Sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. The Holy Communion. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Magsipo muna para sa ating mga updates. Ay idulog muna natin ang inyong mga pag-alay
sa altar ng Diyos. Thanksgiving Mass offering of Sister Fe Balatbat and family. Thanksgiving offering of Mr. and Mrs. Dennis Bayangos and family. Thanksgiving offering of Sister Linda Miguel. Thanksgiving offering of Mr. and Mrs. Celso Mateo Sr. and family. Mass offering for the recovery of Bel Rivas from Corpus family. Thanksgiving offering and complete healing of Noah Estigoy, Jamelin Tagodin, and Nika Aishin Tanwakyo. For the gift of life, Amber Ellen Gisalan Miguel. Prayers and intention from Danilo in Aida Pitasio. For the soul of Claudia Pitasio, Sixto Pitasio, from Danilo in Aida. For the soul of Rena Katindig. Prayer for the souls of Mario and Alice Daga and Valentin Daga Sr. Personal intention of Rufino Canarijo. Prayer for the soul of Marcelino and Fruto Canarijo. For the soul of Riolunda Discipulo. Para sa kaluluwa ni Fernando Navarro. Misa para sa kaluluwa ni Carlina Borromeo. Para sa kaluluwa ni Adriana Baisa, Marieta Leonardo, and Ernesto del Carmen. Misa panalangin para sa kaluluwa ni Estrelita Magdangal. At syempre, para sa inyong iba pang intensyon. Ngayong second Sunday ng ating kasalukuyang buwan, ang cleaners ng ating simbahan, lector commentator. Sa susunod na linggo, third Sunday, ay ang mga altar servers. Sana ipagkaloob sa inyo ni San Antonio ang inspirasyon na kayo ay sipagin para maging malinis at kaaya-aya ang ating bahay dalanginan. Maraming salamat sa nagbigay ng mga kandilaan na iyan, the candelabra, kagandahan. Ngunit, kung hindi ninyo napapansin, mga mananampalataya, ang altar ay dapat mayroong crucifix. Dahil ang crucifix na ito na malaki ay para sa inyo. Sa altar ay para sa nagmimisa, para sa pari. But anyway, sa isang buwan na aking paghihintay na mapansin ninyo, hanggang kahapon, mayroon ng sponsor, taga-Kapanikian. Ang kandelabra na ito ay taga-Gibara ang nagbigay. Ganun talaga ang simbahan, sama-sama, tulong-tulong. Maraming salamat, lay minister, at kagandahan ng ating staff sa ating mga ostya. Maraming salamat. Ang ibig sabihin, nariyan sa inyo ang butil na sana mamunga pa ng masagana. Nariyan sa inyong kalooban, sa inyong sarili. Maraming salamat, Couples for Christ Choir, the altar server na siserve sa altar. Hindi pa tapos ang misa, nasa labas na nag-uumpukan. Kaya't pakulang-kulang, hindi naka-subaybay. But anyway, iyan ay kayo. The minister, the lector commentator, pumunta ng maaga-aga to familiarize the self sa mga readings. At iyan ang ating duty sa mga nagsisimba. So far, so good. Maraming salamat sa inyo. Please rise. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Kindly bow your head and let us ask God's blessing. Ama naming mapagpala,
basbasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit ng pagmamahal mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa sa inyo sampu ng inyong buong pamilya at mamalagi magpa sa walang hanggan. Bayan ng Diyos, ang banal na misa ay atin ang naipagdiwang. Humayo kayo, taglay ang mabuting lupain. Salamat sa Diyos.